Ang tunog ng mahinang pag-ungol ng mga kubyertos laban sa mamahaling pinggan at ang bulungan ng mayayamang panauhin ay naputol ng itaas ni Sofia ang kanyang baso ng champagne. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, sa entablado kung saan siya nakatayo, sa tabi ni Adrian Velasco, ang lalaking minsan nang naging mundo ni Mira. Isang pagpupugay, simula ni Sofia ang kanyang matamis na boses, ay parang laso na gumapang sa buong grand ballroom. Tumingin siya sa paligid at sandaling nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia, isang nangiti na para lamang kay Mira. Isang pagpupugay para sa nakaraan. Dahil kung wala ang mga pagkakamali ng nakaraan, hindi sana natin masusumpungan ang tamang landas patungo sa ating hinaharap. Naramdaman ni Mira ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang mga pekeng halakhak at mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gusto niyang maglaho. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Nandito lang siya dahil sa pakiusap ng isa sa mga event organizers na kaibigan niya na nangailangan ng dagdag na staff sa huling minuto. Isang malaking pagkakamali. Hindi niya dapat tinanggap. May mga taong dumarating sa buhay natin para maging aral. Patuloy ni Sofia, hindi inaalis ang tingin kay Mira. At nagpapasalamat ako sa mga aral na yon. Dahil ngayon, heto ako. Nakatayo sa tabi ng lalaking para sa akin talaga. Napayo ko si Mira. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit ay bumalik. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Naalala niya ang gabing umalis siya. Ang malamig na ulan sa kanyang balat, ang bigat sa kanyang dibdib, at ang dalawang maliliit na sikretong nagsisimula pa lang mabuo sa kanyang sinapupunan. Iniwan niya si Adrian. Dala ang paniniwalang yon ang tamang gawin para sa kinabukasan ng lalaking mahal niya. Isang maling paniniwala. Napilitan siyang iangat ang kanyang tingin nang marinig niya ang pangalan ni Adrian. Nagsasalita na ito ngayon, nagpapasalamat sa mga dumalo. At sa isang iglap, nagtama muli ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang nalangiti, walang panunuya. Sa mga mata ni Adrian, nakita ni Mira ang multo ng kanilang nakaraan. Ang galit, ang sakit, at isang katiting na awa na mas lalong nagpadurog sa kanyang puso. Biglang may narinig na komosyon mula sa gilid ng ballroom, malapit sa daanan ng mga catering staff. Isang security guard ang sumubok humarang sa kung sino man. Pero huli na ang lahat. Dalawang maliliit na figura ang mabilis na tumakbo papasok. Mama! Kilala ni Mira ang mga boses na yon. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Sina Liam at Leah. Anong ginagawa nila dito? Dapat ay nasa play area sila kasama ang yaya na ipinagkatiwala niya. Bago pa man siya makagalaw, tumakbo ang kambal papunta sa direksyon niya. Ngunit natigilan sila sa gitna ng sahig. Napatitig sila sa entablado. Sa lalaking nakatayo sa tabi ni Sofia. Ang buong ballroom ay natahimik. Lahat ay napatingin sa dalawang bata na tila mga anghel na naligaw sa impyernong yon. Tumingin si Liam sa kanyang kapatid. Tapos ay muling ibinalik ang tingin sa entablado. Ngumiti siya ng malawak, isang nangiting pamilyar na pamilyar kay Mira. Ang nangiti ni Adrian. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, sumigaw ang dalawang bata sa sabay na tinig. Isang salitang yumanig sa pundasyon ng mundo ni Mira at ng buong angka ng mga Velasco. Daddy! Parang may bombang sumabog na walang tunog. Ang mga bulungan ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang mga ngiti ay naglaho. Isang baso ang nabitawan at nabasag sa sahig. Sino ang mga batang ito? Adrian! Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng papalapit na gulo. Ngunit hindi siya narinig ni Adrian. Ang kanyang mga mata
ay nakapako sa batang lalaki. Sa mukha nito, sa mga mata nito, sa ngiti nito, hindi siya tumitingin sa isang estranghero. Nakatingin siya sa isang salamin, isang maliit na bersyon ng kanyang sarili mula sa nakaraan. Ang ingay ng ballroom ay parang isang alon na biglang bumalik at humampas sa pandinig ni Adrian. Ang pagkakatulala niya ay nabasag ng pag-alog ni Sofia sa kanyang braso. Adrian, naririnig mo ba ako? Sino ang mga batang iyon? Magsalita ka. Pero ang boses ni Sofia ay parang hangin lang na dumaan. Ang mga mata niya ay hindi maalis sa dalawang bata, lalo na sa lalaki, na ngayon ay nagtatago sa likod ni Mira kasama ang kapatid nitong babae. Ang mukhang iyon. Paanong nangyari ito? Isang kamay ang mahigpit na humawak sa siko ni Adrian. Ang kanyang ina, si Carmela Velasco, na may mukhang kasing tigas ng bato. Huwag kang gagawa ng kahit anong iskandalo, Adrian. Bulong nito, may diin at babala sa bawat salita. Isa itong bitag. Huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Sinisira niya ang pangalan natin. Ang salitang bitag ay tumatak sa isip ni Adrian. Oo, isang bitag. Ano pa nga ba? Si Mira, ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ang siya ring babaeng dumurog dito. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sugat ng kanyang pagtataksil ay sariwa pa rin. Sa gitna ng kaguluhan, kumilos si Adrian. Hinawakan niya ng mariin, ngunit maingat ang braso ni Mira. Sumama ka sa akin. Utos niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Walang nagawa si Mira kundi ang sumunod. Hila-hila ang 2 anak na takot na takot. Dinala sila ni Adrian sa kanyang pribadong opisina sa loob ng hotel, malayo sa mga matang mapanghusga. Isinara niya ang pinto at ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa labas. Humarap siya kay Mira. Ang galit na pinigilan niya kanina ay nagsimula nang umakyat sa kanyang lalamunan. Ano to, Mira? Anong klaseng laro ito? Hindi ito laro, Adrian. Sagot ni Mira. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi laro? Tumawa si Adrian ng mapakla. Pagkatapos mo akong iwan ng walang paalam, pagkatapos mo akong lokohin, babalik ka ngayon na may dalang mga bata at sasabihing, anak ko sila. Sa engagement party ko pa talaga? Ganyan ka na ba kadesperada? Bawat salita ay parang suntok kay Mira. Nakita ni Adrian ang sakit sa mga mata nito, pero hindi nito napawi ang galit sa kanyang dibdib. Bakit mo ginagawa to? Para sa pera? Hindi! Sigaw ni Mira, at sa gulat ni Adrian, nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Protektahan ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Adrian. Mula saan? Mula sa sarili kong mga anak? Kung totoo ngang sa akin sila. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na manika ang nahulog mula sa kamay ni Leah. Gumulong ito at tumigil malapit sa sapatos ni Adrian. Ang batang babae ay humikbi. Takot na takot lumapit para kunin ito. Automatiko siyang yumuko para damputin ang manika. Pag-angat niya, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng bata ay parang 2 bituin na puno ng luha at sa isang saglit, nakaramdam si Adrian ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan at ayaw niyang aminin. Iniabot niya ang manika. Nagatubili ang bata, pero kinuha rin ito. Ibinalik ni Adrian ang kanyang malamig na tingin kay Mira. Ang sandaling kahinaan ay nawala. Napalitan muli ng pader ng galit at pagdududa. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Minsan na siyang nagkamali dahil doon. Isa lang ang paraan para matapos ang gulong ito, sabi niya. Ang boses ay matigas at pinal. Tinitigan niya si Mira, mata sa mata. Magpa-DNA test tayo. Yan lang ang paraan para malaman ang totoo. Hindi kumurap si Mira.
Ang takot sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Adrian. Hinanakit. Tumango ito ng dahan-dahan isang beses. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at nagsalita ng may bigat na hindi niya narinig mula rito kailanman. Payag ako para matapos na ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang marangyang porselanang florera ay naging 1,000 piraso nang ihagis ito ni Sofia sa pader. Ang tunog ng pagbasag nito ay hindi sapat para ilabas ang galit at takot na kumukulo sa loob niya. "Hayop ka, Mira! Hayop ka!" Sigaw niya sa katahimikan ng kanyang suite. Ang perpektong gabi, ang perpektong plano, ang lahat ay sinira ng babaeng iyon at ng kanyang mga bastardo. Napaupo si Sofia sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Adrian sa batang lalaki. Hindi iyon pagdududa, hindi iyon galit, iyon ay pagkilala. Tumayo siya at naglakad pabalik-balik na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Hindi siya papayag. Masyado siyang naghirap para marating ito. Isinuko niya ang lahat para maging Sofia Velasco. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang multo mula sa nakaraan. May isang tao pa siyang kailangang makita. Isang taong mas gugustuhin pang mamatay kaysa hayaang makabalik si Mira sa buhay ni Adrian. Kinuha niya ang kanyang purse at mabilis na lumabas ng silid. Kumatok si Sofia sa pinto ng presidential suite. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang malamig at mapanuring mukha ni Doña Carmela Velasco. Hindi ito nagulat na makita siya. "Ano ang kailangan mo?" tanong ni Carmela. Hindi man lang siya inaanyayahang pumasok. "Kailangan po nating mag-usap," sabi ni Sofia. Pinilit na maging kalmado at magalang. "Tungkol po ito kay Mira." Tinitigan siya ni Carmela mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang basurang inanod sa kanyang pintuan. Sa huli, tumagilid ito para bigyan siya ng daan. "Pumasok ka." Ang suite ni Carmela ay malawak at walang kabuhay-buhay, tulad ng may-ari nito. Umupo si Sofia sa isang mamahaling sofa habang si Carmela ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa itaas. "Nakita niyo po ang nangyari. Isa itong plano, Doña Carmela. Isang masamang plano para sirain ang lahat," simula ni Sofia. "At naniniwala ka bang maniniwala ang anak ko sa kanya?" putol ni Carmela. "Si Adrian po ay may mabuting puso," sagot ni Sofia. "Maingat sa pagpili ng salita. At ang mga bata, kamukhang kamukha po niya. Kahit sino ay magdududa." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmela. "Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yan ang pamilyang ito. Hindi noon, at lalong hindi ngayon. Ito na ang pagkakataon ni Sofia. Kung ganoon po, tulungan niyo ako. Pareho po tayo ng gusto. Ang mapabuti si Adrian at mapalayo si Mira sa kanya habang buhay." Lumapit si Carmela at umupo sa tapat niya. Ang mga mata nito ay parang yelo. "Hindi kita gusto, Sofia," sabi nito ng diretso. "Sa tingin mo ba ay hindi ko alam ang iyong mga ambisyon, pero sa isang bagay ay tama ka." Huminga ito ng malalim. "Mas ayaw ko sa babaeng yon." Isang kasunduan ang nabuo sa katahimikan ng silid. Isang kasunduan na walang pirmahan, selyado lamang ng kanilang parehong pagkamuhi kay Mira. "May DNA test na magaganap," sabi ni Carmela. "Kailangan nating siguraduhin na ang resulta ay pabor sa atin." "Paano po?" tanong ni Sofia, kahit alam na niya ang sagot. "Ikaw ay bata pa, Sofia. Marami kang koneksyon. Humanap ka ng doktor. Isang taong nangangailangan ng pera. Isang taong kayang bilhin ang prinsipyo. Bayaran mo siya. Kahit magkano. Ako ang bahala sa pera. Siguraduhin mo lang
na ang resulta ay magiging negatibo. Tumango si Sofia, isang ngiti ng tagumpay, ang unti-unting nabubuo sa kanyang mga labi. Ito ang kailangan niya, ang basbas at ang pera ng mga Velasco. Pagkaalis niya sa suite ni Carmela, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang kaibigan na may-ari ng isang private investigation agency. "Hello, may ipapahanap ako sa'yo. Isang doktor sa alinmang malaking ospital dito. Kailangan ko ng isang taong may problema sa pera. Malaking problema. Utang sa sugal. Kahit ano. Basta't isang taong kayang gumawa ng kahit ano para sa tamang halaga." Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, na halos ikabaliw niya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message, isang pangalan, isang ospital, at isang maikling tala. Malaki ang pagkakautang sa kasino. Ang pangalan ay Dr. David Reyes. Ngumiti si Sofia. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Kinuha niya ang numero at nag-dial. Nag-ring ito ng 3 beses bago may sumagot. "Hello? Dr. Reyes speaking." Inayos ni Sofia ang kanyang boses. Ginawa itong pinakamatamis at pinakakaakit-akit. "Dr. Reyes, I have a business proposal for you. Isang alok na hindi mo matatanggihan." Ang bawat hakbang ni Mira sa malamig at puting pasilyo ng ospital ay parang may bigat na 1 tonelada. Mahigpit ang hawak niya sa maliliit na kamay ni Liam at Leah, na parehong nakatingin sa paligid ng may takot. "Mama, ayoko dito," bulong ni Liam. Ang boses ay nanginginig. "Sandali lang tayo, anak," sagot ni Mira. Pinipilit ng ngumiti para sa kanila. Kukuha lang si doktor ng konting-konting dugo, parang kagat lang ng langgam. Pagkatapos, bibili tayo ng paborito niyong ice cream. Pumasok sila sa isang maliit na kwarto. Isang nurse ang magiliw na bumati sa kanila at inihanda ang mga gamit. Si Mira ay naupo. Kinandong si Leah, habang si Leah may umupo sa tabi niya. Mahigpit ang kapit sa kanyang damit. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang halo ng takot at pag-asa. Ito na, ang katotohanan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. "Magandang umaga. Ako si Dr. Reyes. Ako ang..." Napatigil sa pagsasalita ang doktor. Napatigil din sa paghinga si Mira. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lalaking nakasuot ng puting coat, ang pamilyar na mga matang yon, ang paraan ng pagkakatayo niya. Kilala niya ang lalaking ito. "David?" Halos pabulong na sabi ni Mira. Si David Reyes, ang matalik niyang kaibigan sa kolehiyo. Ang kasama niya sa mga puyatan para sa exam, ang saksi sa mga unang araw ng pag-iibigan nila ni Adrian. Ang huli niyang balita ay nagtatrabaho ito sa ibang bansa. Anong ginagawa niya dito? Nakita ni Mira ang pagkagulat sa mga mata ni David. Ngunit sa isang iglap, nawala ito. Napalitan ng isang blanko at propesyonal na ekspresyon. Tumingin ito sa nurse, tapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. "Magandang umaga po, ma'am," sabi nito, na para bang sila ay dalawang estranghero. "Maupo po kayo." Naguguluhan si Mira. Bakit siya nagpapanggap na hindi siya kilala? Gusto niyang magtanong, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili sa harap ng nurse. Sumunod na lang siya. Habang kinukuhanan ng dugo ang mga bata, nakapwa umiiyak sa takot. Nanatiling nakatingin si Mira kay David. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng ulo ni Liam. At sa sandaling iyon, nakita ni Mira ang isang halos hindi mahahalatang pag-iling ng ulo mula kay David. Isang senyas, isang babala na manahimik. Naramdaman ni Mira ang panlalamig ng kanyang buong katawan. May mali. Isang bagay ang napakali. Pagkatapos ng procedure, mabilis silang pinalabas ng silid. Habang naglalakad sila paalis, lumingon si Mira. Nakita niya si David na nakatingin sa kanilang direksyon.
Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. May hawak itong dalawang maliit na sample tubes. Ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Naupo si Mira sa waiting area habang ang mga bata ay kumakain ng lollipop na bigay ng nurse. Ang kanyang isip ay isang malaking gulo. Si David ba ang doktor na binayaran ni Sofia? Imposible. Hindi ganoong tao si David. Pero matagal na silang hindi nagkikita. Paano kung nagbago na siya? Paano kung kailangan niya ng pera? Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting nilalamon ng nakakatakot na pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kambal, nakaupo si Mira sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginawa niya. Baka lalo lang niyang inilagay sa panganib ang lahat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Isang maikling mensahe lang ang laman. Huwag kang mag-alala, Mira. Alam ko ang ginagawa ko. Magtiwala ka lang. Ang bawat araw ng paghihintay ay parang isang taon para kay Adrian. Ang kanyang opisina sa tuktok ng Velasco Tower ay parang naging isang kulungan. Hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang mga numero sa spreadsheet ay nagiging mga mukha. Ang mukha ni Mira na puno ng sakit at ang mga mukha ng kambal na puno ng takot. Isang hapon, habang nakatulala sa bintana, binuksan niya ang kanyang cellphone. Lihim siyang kumuha ng ilang litrato ng mga bata sa ospital nung araw na yon. Tinitigan niya ang mukha ni Liam. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, maging ang maliit na gatla sa pagitan ng mga kilay nito. Kapag seryoso, ay kapareho ng sa kanya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian nang hindi niya namamalayan. Paano kung totoo? Ang ideya na maging isang ama, na magkaroon ng 2 anak, ay nagtanim ng isang mainit at kakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Pero sa tuwing nararamdaman niya iyon, bumabalik ang alaala ng nakaraan. Ang sakit ng pagtataksil at ang boses ni Sofia na laging nasa tabi niya nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi nito habang hinahaplos ang kanyang likod. Malalaman din natin ang totoo at makikita mo, isa lang itong masamang panaginip. Isa lang itong desperadong palabas ng isang babaeng gustong manira. Ang mga salita ni Sofia ay parang lason na unti-unting pumapatay sa maliit na pag-asa sa loob niya. At dumating ang araw, isang selyadong brown envelope ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Ang logo ng ospital ay malinaw na nakatatak sa ibabaw. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang hawak ito. Huminga siya ng malalim. This is it. Ang katotohanan. Pumasok si Sofia sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Nakita nito ang envelope sa kanyang mesa. Andyan na pala, sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Umupo si Sofia sa tapat niya. Ang mga mata ay nakatutok sa envelope. Pero hindi tinitigan ni Adrian si Sofia. Ang mga mata niya ay nakapako lang sa piraso ng papel na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Ang tunog niyon ay parang kulog sa nakabibinging katahimikan ng silid. Inilabas niya ang isang papel. Ang mga salita ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakaimportanteng bahagi. Ang konklusyon, nakita niya ito. Isang linya ng mga salitang nakasulat sa itim na tinta. Probability of paternity, 0%, 0%. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. 0. Walang-wala. Ang maliit na pag-asa na nabuo sa kanyang puso sa loob ng ilang araw ay biglang dinurog, naging abo. Ang init ay napalitan ng isang nagyeyelong lamig.
na gumapang sa kanyang buong katawan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa papel. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata ni Sofia, isang luhang puno ng awa. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita ni Adrian ang isang kislap ng tagumpay. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa noong una siyang niloko ni Mira. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang puso niya ang nawasak, pati ang pangarap na hindi niya alam na gusto pala niyang matupad. Dumating ang kanyang ina, si Carmela. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Sinabi ko na sa'yo, anak," bulong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na may halong panunumbat. "Ginagamit ka lang niya. Noon at ngayon." Tumayo si Adrian. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang maskara. Pero sa loob, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Kinuha niya ang papel. Tiniklop niya ito at inilagay sa kanyang bulsa. "Saan ka pupunta, Adrian?" tanong ni Sofia. Hindi siya sumagot. Naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkasuklam. May isa lang siyang gustong puntahan. Kailangan niyang harapin ang babaeng nagdulot sa kanya ng sakit na ito. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito. Ngayon din, hawak ng mahigpit ang manibela ng kanyang sasakyan. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumilitaw. Si Adrian ay nagmaneho ng mabilis sa mga kalsada ng Maynila. Ang isip ay binabalot ng iisang imahe. Ang mukha ni Mira, ang babaeng sinungaling. Ang mensahe ni David ay naging isang maliit na kandila sa madilim na silid ng pag-aalala ni Mira. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Nagtiwala siya. Nagtiwala siya sa kanilang pagkakaibigan. Nagluluto siya ng hapunan, habang sina Liam at Leah ay tahimik na naglalaro sa sahig ng kanilang maliit na sala. Ang amoy ng adobo ay pumuno sa hangin. Sa isang saglit, naramdaman niya na normal ang lahat, na sila ay isang ordinaryong pamilya. Biglang, isang malakas at marahas, nakalabog sa pinto, ang yumanig sa kanilang apartment at sa puso ni Mira. Hindi ito katok, isa itong suntok. Nagkatinginan sila ng kanyang mga anak. Ang mga mata ng mga ito ay nanlaki sa takot. "Diyan lang kayo," bulong ni Mira. Pinipilit na maging kalmado. Bago pa man siya makarating sa pinto, bumukas ito ng malakas. Si Adrian, nakatayo siya doon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa nakikita ni Mira kailanman. "Adrian, anong..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Pumasok si Adrian sa loob at walang salitang inihagis sa kanya ang isang papel. Lumapag ito sa sahig sa pagitan nila. "Ano yan?" tanong ni Mira, kahit na alam na niya ang sagot. "Basahin mo," utos ni Adrian. Ang bawat salita ay madiin at puno ng lason. "Basahin mo ang resulta ng iyong kasinungalingan." Nanginginig na yumuko si Mira para damputin ang papel. Binuksan niya ito at nakita niya, "Probability of paternity, 0%." Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi ito totoo," sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumingala siya kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Maniwala ka sa akin, Adrian. Hindi ito totoo." "Maniwala sa'yo?" Tumawa si Adrian, isang tawang walang kagalakan, puno ng sakit. "Minsan na akong naniwala sa'yo, Mira. At anong ginawa mo? Sinaktan mo ako, niloko mo ako. At ngayon uulitin mo na naman? Ginamit mo ang sarili mong mga anak para sa iyong maruming plano." "Hindi!" sigaw ni Mira. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos. "Hindi ko magagawa iyon." "Talaga?" Lumapit si Adrian. Ang mga mata ay nag-aapoy.
Sino ang ama nila, Mira? Sino ang lalaking kasama mo noong gabing iniwan mo ako? Sagot! Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Narinig ni Mira ang pag-iyak ni Liam at Leah mula sa sala. Ang tunog niyon ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Nang sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa nakabukas na pinto. Si Sofia. Nakatayo siya doon. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Lumapit siya at marahang hinawakan ang braso ni Adrian. Adrian, tama na. Sabi nito sa malambing na boses. Tumingin ito kay Mira. Ang mga mata ay puno ng pagkutya at tagumpay. Tapos na ang laro mo, Mira. Umalis ka na sa buhay namin. Ang mga salitang iyon, ang paraan ng paghawak ni Sofia kay Adrian, ang pag-iyak ng kanyang mga anak, ang lahat ay nagsama-sama. Parang gumuho ang mundo ni Mira. Walang salitang umalis si Adrian, hila-hila ni Sophie. Isinara nila ang pinto at naiwan si Mira sa gitna ng silid, mag-isa sa katahimikan. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang papel na hawak niya ay nayupi sa kanyang kamao. Nawala na ang lahat. Ang kanyang dignidad, ang tiwala ng lalaking minsan niyang minahal, at ang pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Wala na. Sa gitna ng kanyang pagtangis, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang ping mula sa kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Hindi niya ito pinansin, ngunit tumunog ito muli. Isang email notification. Nanghihinang tumayo siya at lumapit sa mesa. Nakita niya ang screen. Isang bagong email mula sa isang pamilyar na pangalan. From David Reyes, subject, ang tunay na resulta. Mayroong 2 file na naka-attach. Isang PDF document at isang video file. Ang pag-alis sa apartment ni Mira ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Adrian. Hindi niya naramdaman ang tagumpay. Hindi niya naramdaman ang hustisya. Sa halip, isang malaking kabiguan ang lumamon sa kanyang pagkatao. Pagka-uwi sa kanyang penthouse, nag-iisa, ang katahimikan ay naging kaaway niya. Ang mga iyak ng 2 bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang tunog na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang mukha ni Mira, puno ng sakit, pagkabigla, at isang bagay na hindi niya maintindihan ay nakaukit sa likod ng kanyang mga mata. Naglakad siya papunta sa kanyang minibar at nagsalin ng alak. Ngunit kahit ang anghang nito ay hindi kayang pawiin ang pait sa kanyang lalamunan. May mali. Hindi tama ang pakiramdam niya. Nang dumating si Sofia makalipas ang 1 oras, ang ngiti nito ay masyadong matamis. Ang yakap nito ay masyadong mahigpit. Tapos na ang lahat, mahal. Pwede na nating ipagpatuloy ang buhay natin. Pero habang nagsasalita si Sofia, may napansin si Adrian. Isang kislap ng kasiyahan sa mga mata nito na hindi angkop sa sitwasyon. Hindi ito kaluwagan. Ito ay pagtatagumpay. Kinabukasan, lalong lumala ang pakiramdam niya. Habang papasok siya sa kanyang walk-in closet, may nakita siyang isang kahon ng mga lumang gamit mula sa kanyang pagkabata. Sa ibabaw nito ay isang maliit na laruang kotse. Isang pulang sports car na paborito niya noon. Kinuha niya ito. At bigla, naalala niya ang isang bagay. Ang batang lalaki, si Liam, ay may hawak na kaparehong kotse sa ospital. Isang nagkataon lang, iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Pero ang pakiramdam ay hindi nagsisinungaling. Nang hapong yon, habang nasa opisina, lumabas si Sofia para sagutin ang isang tawag. Akala nito ay hindi niya naririnig. Nagtago si Adrian sa likod ng pinto ng kanyang silid at pinakinggan. Oo, tapos na. Everything is settled. Oo, salamat sa tulong mo. Don't worry, malaki ang makukuha mo para dito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Adrian. Sino ang kausap ni Sofia?
Pagbalik ni Sofia sa loob, tinanong niya ito sa pinakakalmadong boses na kaya niya. "Sino mo ang kausap mo?" Nagulat si Sofia. Wala. Si tita lang. Kinakamusta ako." Isang halatang pagsisinungaling. Hindi na nagsalita si Adrian, ngunit sa isip niya, nagsimula na siyang kumilos. Bilang CEO, ang kanyang pinakamalaking asset ay ang impormasyon. At sa sandaling iyon, wala siyang sapat na impormasyon. Umupo siya sa kanyang mesa at tinawagan ng Head of Security ng Velasco Corp. "Gusto kong makuha ang lahat ng CCTV footage mula sa St. Luke's Hospital sa araw na nagpunta doon si Mira at ang mga bata, lalo na sa labas ng laboratorio." Pagkatapos ng 1 oras, ipinadala ito sa kanyang email. Pinanood niya ang video. Nakita niya si Mira na pumasok kasama ang mga bata. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas sila. Pero may isang bagay pa. 1 oras bago dumating si Mira, nakita niya ang isang pamilyar na babae na mabilis na pumasok sa parehong laboratorio. Si Sofia. Mag-isa. Ang puso ni Adrian ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Bakit nandoon si Sofia? Naalala niya ang huling sinabi sa kanya ni Mira sa kanilang opisina. "Payag ako para matapos na ang lahat ng kasinungalingan mo." Kasinungalingan niya. Hindi niya naintindihan noon. Pero ngayon, parang may isang piraso ng puzzle na hindi bumabagay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. "Mark, may ipapaimbestiga ako sa'yo. Isang doktor, Dr. David Reyes ng St. Luke's. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, financial records, personal life, lahat. At higit sa lahat, alamin mo kung may anumang koneksyon siya kay Mira." Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Malapit nang umuwi si Adrian nang tumunog ang kanyang telepono. Si Mark. "Sir? Anong nalaman mo?" Tanong ni Adrian. Ang boses ay mababa at seryoso. Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. "Sir Velasco, may isang bagay po kayong dapat malaman tungkol kay Dr. Reyes at kay Miss Mira." "Ano yun, Mark? Sabihin mo na." Humugot ng malalim na hininga si Mark bago sumagot. "Sir, magkaklase po sila sa kolehiyo. Matalik na magkaibigan." Isang malamig na pader ang tila itinayo ni Adrian sa pagitan nila. Hindi na ito ang Adrian na nakilala ni Sofia, ang lalaking puno ng sakit ngunit sabik sa pagmamahal. Ang Adrian na kasama niya ngayon ay tahimik, mapanuri at malayo. Naramdaman ni Sofia ang pagbabago. Bawat araw, nararamdaman niyang mas lumalayo ito. Ang mga halik nito ay naging malamig, ang mga yakap ay naging formalidad na lang. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Sofia. Isang lason na mas mabisa pa sa inggit. Isang gabi, sinubukan niyang bawiin ang kontrol. Hinintay niya si Adrian sa penthouse. Suot ang isang damit na halos wala nang itinatago. Sinalubong niya ito ng isang halik, ngunit marahan siyang itinulak nito palayo. "Pagod ako, Sofia," sabi lang nito at dumiretso sa kwarto. Ang pagtangging iyon ay isang sampal. Isang malakas na sampal na gumising sa kanya sa katotohanang nawawalan na siya ng kapangyarihan dito. Kinabukasan, sinubukan niya ang ibang paraan. "Adrian, kailangan na nating ituloy ang pag-uusap tungkol sa kasal," sabi niya habang nag-aalmusal sila. Nakabook na ang simbahan, ang reception. "Kailangan ko ng panahon, Sofia." Putol nito. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa dyaryo. Panahon? Hindi na napigilan ni Sofia ang kanyang sarili. Para saan? Tapos na ang gulo, di ba? Napatunayan na nating sinungaling ang babaeng yon. Ano pa ang hinihintay natin? "Sinabi kong kailangan ko ng panahon," sabi ni Adrian.
Sa unang pagkakataon ay may bahid ng inis sa boses nito. Pwede ba? Huwag mo muna akong pilitin. Iniwan siya ni Adrian sa hapagkainan, tulala at nanginginig. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Nagdududa na si Adrian. Kailangan niya ng tulong. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa mansyon ng mga Velasco. Sinalubong niya si Doña Carmela sa hardin nito. Doña Carmela, kailangan ko po ng tulong ninyo. Simula niya iya. Si Adrian po, nag-iiba na ang pakikitungo sa akin. Tumingin lang sa kanya si Doña Carmela habang pinuputol ang mga layang na rosas. At ano ang gusto mong gawin ko? Kausapin niyo po siya. Kayo po ang ina niya. Pilitin niyo siyang ituloy ang kasal. Huminto sa ginagawa si Carmela at humarap sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig ng umaga. Ang kasunduan natin ay para paalisin si Mira. Nagawa na natin yon. Ang relasyon ninyo ng anak ko? Problema mo na yan, hindi sa akin. Natigilan si Sofia. Ang babaeng naging kakampi niya ay bigla na lang siyang tinalikuran. Mag-isa na lang siya ngayon. Habang nagmamaneho pabalik, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. May isang tao pa siyang kailangang kausapin. Ang ugat ng lahat ng ito. Pagdating sa kanyang kondo, kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig na idinial ang numero ni Dr. David Reyes. Hello? Dr. Reyes? Sabi ni Sofia, pinipilit na maging matatag ang boses. Si Sofia ito. Narinig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Anong kailangan mo, Miss Sofia? Gusto ko lang siguraduhin na nananatili kang tahimik. Baka nakakalimutan mo, malaki ang ibinayad ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan. Kalmadong sagot ni David. Ang kalmadong boses na yon ang lalong nagpainit ng ulo ni Sofia. Mabuti. Dahil kung magkakaroon ako ng problema, sisiguraduhin kong magkakaroon ka rin. Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo, ang mga Velasco. Mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi, Miss Sofia, putol ni David. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bigat. Baka may nakikinig. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa pader. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Anong nagawa niya? Ang boses ni David. Masyado itong kampante. Masyadong kontrolado. Parang may isang bombang sumabog sa kanyang isip. It was a trap. Isa itong bitag. At siya ang pumasok dito ng kusa. Nang mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo doon si Adrian. Ang muka ay blanko at hindi mabasa. Nakatingin ito sa kanya, tapos sa cellphone na nasa sahig. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabagal at may bigat. Yumuko ito, pinulot ang cellphone at iniabot sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga mata nito ay walang emosyon na siyang mas nakakatakot. Sino ang kausap mo, Sofia? Tanong nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Si Dr. Reyes ba? Ang katahimikan sa maliit na apartment ni Mira ay nabasag ng tunog ng video na paulit-ulit niyang pinapanood sa kanyang cellphone. Ang video ay medyo madilim, tila kuha mula sa isang nakatagong kamera. Ngunit malinaw na malinaw ang dalawang tao sa loob ng isang opisina. Si Sofia, na nag-aabot ng isang itim na portfolio, at si David na tinatanggap ito. Siguraduhin mong negative ang lalabas, sabi ng boses ni Sofia sa video. 0%. Maliwanag? Maliwanag na maliwanag, sagot ng boses ni David. Pagkatapos ng video, tiningnan niya ulit ang kalakip na PDF file, ang opisyal na resulta ng laboratorio, pirmado at selyado. Probability of paternity, 99.99%. Sa loob ng maraming araw,
Tinitigan lang ni Mira ang mga ebidensyang ito. Ang isang bahagi niya ay gustong manahimik na lang. Gusto niyang kunin ang kanyang mga anak at magtago sa isang lugar kung saan hindi sila maaabot ng mga Velasco. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang lumaban. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya sina Liam at Leah habang natutulog, isang apoy ang nag-aalab sa kanyang puso. Hindi ito para sa kanya. Hindi na ito tungkol sa sakit na idinulot sa kanya ni Adrian. Ito ay para sa kanila. Para sa kanilang pagkatao. Para sa kanilang karapatan na makilala ang kanilang ama. Tumunog ang kanyang telepono. Si David. Handa ka na ba? Tanong nito sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Mira. Natatakot ako, David. Normal lang yan, sagot ng kaibigan. Pero tandaan mo, Mira, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Nasa panig mo ang katotohanan at poprotektahan ka nito. Ang mga salitang yon ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Pinatay niya ang tawag at tumayo. Hinalikan niya ang kanyang mga anak sa noo. Babalik si Mama, mga anak, bulong niya. At pagbalik ko, maayos na ang lahat. Pangako. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida, inayos ang kanyang buhok at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang babaeng durog at umiiyak ilang araw na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay may tapang sa kanyang mga mata. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sumakay siya ng taxi papunta sa Forbes Park, sa mansyon ng mga Velasco. Alam niyang Biyernes ng gabi, ang oras kung kailan kompleto ang pamilya para sa hapunan. Ang mga security guard sa gate ay sinubukan siyang harangin. Ngunit sa isang tingin lang mula sa kanya, sa determinasyon sa kanyang mga mata, tila nag-atubili sila. Sakto namang may isang sasakyang papalabas at sumabay siya sa pagpasok. Naglakad siya sa mahabang driveway patungo sa malaking pinto ng mansyon. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito at bumukas. Dumiretso siya sa dining hall at nandoon nga sila. Si Doña Carmela sa dulo ng mesa, si Sofia at si Adrian na nakaupo sa tapat nito, ang mukha ay isang blangkong pader. Natigil sila sa pag-uusap nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Ang unang nagsalita. Si Doña Carmela, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Hindi siya pinansin ni Mira. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Adrian. Naglakad siya palapit sa mesa. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nanginginig. Nandito ako hindi para humingi ng kahit ano. Simula ni Mira, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nandito ako para ibalik ang katotohanan na ipinagkait ninyo sa mga anak ko. Bago pa man may makapagsalita, inilapag niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa. Pindot niya ang play. Sa gitna ng katahimikan ng eleganteng dining hall, umaling-awngaw ang boses ni Sofia, malinaw at hindi maikakaila. Siguraduhin mong negative ang lalabas. 0%. Maliwanag? Ang boses ni Sofia mula sa video ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng hapagkainan. Ang mukha ni Doña Carmela ay namutla. Si Sofia naman ay parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ano? Anong kalokohan to? Nauutal na sabi ni Sofia. Sinusubukang bawiin ang kanyang tindig. Photoshop yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Lalo na si Adrian. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Hindi siya tumitingin kay Sofia. Ang mga mata niya ay nakapako kay Mira. Puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Mira dati. Isang halo ng matinding pagsisisi at sakit na hindi masukat. Hindi pa tapos, sabi ni Adrian. Ang boses ay mababa at halos pabulong. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng dining hall at pumasok ang isang lalaki.
Si Dr. David Reyes may dalang isang envelope. "Adrian," sabi ni Sophie, ang boses ay nagmamakaawa. "Tumahimik ka," sabi ni Adrian. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Mira. Ang simpleng utos na yon ay may bigat na parang isang hatol. Lumapit si David sa mesa at inilapag ang envelope sa harap ni Adrian. Binuksan ito ni Adrian at inilabas ang isang dokumento. Inilapag niya ito sa harap ni Sofia. Ang tunay na resulta ng DNA test, ang 99.99%. "Umalis ka na, Sofia," sabi ni Adrian. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Pero Adrian, mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil sinabi kong umalis ka na," sigaw ni Adrian. Sa wakas ay bumigay ang kanyang kontrol. Ang sigaw na yon ay yumanig sa buong silid. Napatayo si Sofia. Ang mga luha ng pagkatalo ay dumadaloy sa kanyang muka. Tumingin siya kay Doña Carmela, naghahanap ng tulong. Ngunit ang matanda ay umiwas ng tingin. Walang natirang kakampi si Sofia. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Adrian at pagkatapos ay tumakbo palabas ng mansyon. Dala ang kanyang kahihiyan. Nang mawala na si Sofia, lumapit si Adrian kay Mira. Lumuhod siya sa harap nito. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Mira na gagawin ng isang Adrian Velasco. "Mira, patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo." Hindi sumagot si Mira. Tinitigan lang niya ang lalaking nasa harapan niya, ang ama ng kanyang mga anak. "Ang lahat ng ito ay kasalanan ng babaeng yan." Biglang sigaw ni Doña Carmela. Itinuturo ang direksyon kung saan tumakbo si Sofia. "Siya ang nagplano ng lahat. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan ka, anak." Tumingin si David kay Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Tapos na po ba talaga ang lahat ng kasinungalingan, Doña Carmela?" Hindi naintindihan ni Adrian ang tanong. Ngunit si Doña Carmela, naintindihan niya. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. May isa pa pong bagay na hindi alam si Adrian. Patuloy ni David. Humaharap ngayon kay Adrian. Ang dahilan kung bakit ka iniwan ni Mira, 5 taon na ang nakakaraan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Adrian, tumatayo. Naglabas si David ng isang lumang, naninilaw na sobre mula sa kanyang coat. Iniabot niya ito kay Adrian. "Ito po ang sulat na dapat ay natanggap mo noon pa. At ito naman," sabi ni David habang inilalabas ang isang cellphone, ang recording ng pag-uusap sa pagitan ng private investigator na inupahan ng ina niyo at ng babaeng binayaran niya para magpanggap na kalaguyo ni Mira. Binuksan ni Adrian ang sulat. Ang sulat kamay ni Mira. Isang sulat ng pamamaalam na puno ng pagmamahal at sakit. Isang sulat na hindi niya kailanman natanggap. At pinatugtog ni David ang recording. Ang lahat ay lumabas. Ang plano, ang mga pekeng litrato, ang kasinungalingan na sumira sa kanilang dalawa, na itinanim mismo ng kanyang ina. Dahan-dahang lumingon si Adrian sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang mga mata. Mas malala pa roon, isang malalim, nakakawasak na pagkabigo. "Bakit, ma?" tanong niya. Ang boses ay isang mahinang bulong. "Bakit niyo sinira ang buhay ko?" Napaiyak si Doña Carmela. "Para sa iyo, anak. Para sa kinabukasan mo." Umiling si Adrian. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Mira, ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit dahil sa isang kasinungalingang pinaniwalaan niya ng buong puso. "Lahat pala," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa sakit ng katotohanan. "Lahat pala ay kasinungalingan. Nawala ka sa akin, nawala ang mga anak ko dahil sa isang kasinungalingan.
Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay dahan-dahang namatay. Tulad ng lahat ng balita sa alta sosyedad, si Sofia ay naglaho na parang bula. Umalis ng bansa dala ang kahihiyan na habang buhay niyang dadalhin. Sa mansyon ng mga Velasco, ang katahimikan ay naging permanente. Si Adrian ay bihirang umuwi. Ang relasyon niya sa kanyang ina ay nasira, marahil magpakailanman. Ngunit si Doña Carmela, sa kanyang katandaan, ay nagsimulang gumawa ng maliliit na hakbang. Linggo-linggo, nagpapadala siya ng mga laruan at mga damit sa apartment ni Mira. Hindi siya humihingi ng tawad sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. At si Mira, dahil sa kabutihan ng kanyang puso, ay hinayaan niya ito. Isang hapon ng Sabado, nagulat si Mira nang makita si Doña Carmela sa labas ng kanyang pinto. May dalang dalawang malaking kahon ng ice cream. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi maipahayag. Tinawag ni Mira ang kambal. Liam, Lia, si lola nyo. May dalang ice cream. Sa unang pagkakataon, pinapasok ni Mira si Doña Carmela sa kanyang tahanan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang isang tunay na ngiti sa labi ng matanda habang pinapanood nito ang kanyang mga apo na masayang kumakain. Isang maliit na simula. Si Adrian naman, ginugol ang bawat libreng sandali niya para subukang bumawi. Hindi siya humingi ng pangalawang pagkakataon para sa kanilang dalawa ni Mira. Alam niyang wala pa siya sa lugar para doon. Ang hiningi niya ay isang pagkakataon para maging isang ama. At ibinigay iyon ni Mira sa kanya. Sinimulan niya sa maliliit na bagay. Dinadalaw niya ang mga bata tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Tinuturuan niya si Liam kung paano magpalipad ng saranggola. Binabasahan niya si Lia ng mga kwentong pambata hanggang sa makatulog ito. Isang araw, may mahalagang board meeting sa Velasco Corp. Isang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit nang tumawag ang eskwelahan ng mga bata at sinabing may family day presentation sila, hindi nagdalawang isip si Adrian. Iniwan niya ang board meeting. Nang makita siya ni Mira na nakaupo sa maliit na upuan sa audience, katabi ng ibang mga magulang, habang buong pagmamalaking pinapanood ang kambal na kumakanta sa entablado, isang bagay ang natunaw sa puso ni Mira. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang ihatid ang mga bata, nagkausap sila ng mas insinan sa unang pagkakataon. Salamat sa pagpunta kanina, Adrian, sabi ni Mira. Wala yon, sa sagot niya. Hindi ko napapalampasin ang kahit isang mahalagang sandali sa buhay nila. Hinding-hindi na. Naupo sila sa maliit na sofa. Mira, sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng sinseridad. Alam kong hindi kayang burahin ng kahit anong sorry ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero gusto ko lang malaman mo na araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat at araw-araw, susubukan kong maging karapat-dapat sa pagpapatawad mo at sa pagiging ama ng mga anak natin. Hindi sumagot si Mira. Sa halip, tumayo siya at pumasok sa kusina. Bumalik siya na may dalang dalawang tasa ng kape. Iniabot niya ang isa kay Adrian. Isang simpleng gesto. Ngunit para kay Adrian, iyon na ang pinakamalaking bagay sa buong mundo. Kinabukasan Linggo, dinala ni Adrian sina Mira at ang kambal sa isang parke. Bumili sila ng cotton candy. Itinulak niya si Lia sa swing. Nakipaghabulan siya kay Liam sa damuhan. Habang papalubog ang araw, naupo silang apat sa isang bench, kumakain ng ice cream. Ang tawa ng mga bata ang tanging musika sa kanilang paligid. Nagkatinginan sina Adrian at Mira. Walang salitang binitiwan, hindi kailangan. Sa mga mata nila, nababasa na ang lahat. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit natatabunan na ito ng isang bagong damdamin. Pag-asa. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Ang kanilang landas patungo sa paghihilom ay magiging mahaba at mahirap. Ngunit habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro,
sa ilalim ng kulay kahel na langit. Alam nilang pareho na sulit ang bawat hakbang. Dahil sa wakas, pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, natagpuan nila ang isang bagay na totoo. Isang pamilya, isang bagong simula.